question is, how has technology changed the way we learn? Now, ang lagi na binabanggit sa students ko, since ako retiree at bumalik sa teaching, na swertihan ko na inabot ko yung time noon na we are using Manila paper to do our presentation, at saka we are using PowerPoint also to do the presentation. Mas madali, although for the senior faculty like me, na hindi naman ako talaga ganun ka knowledgeable about the technologies. Maswertehan ako kasi inabot ko. Mas magandang na i-present yung lectures. Sabi ko nga sa kanila, I have the gadget, I have the tools, kaya lang parang hindi ko priority yung pag-aralan lahat kung ano yung nasa laptop. Yun ang mali sa akin. So, as a ladder, now anyway, na bago, mas mabilis, especially when it comes to computing the grade. Before kasi we are using the calculator, mano-mano, pero ngayon pag in-encode na yung grade, dire-diretso na eh. That's serious. Number 2, what are the biggest advantages you experience in using the IT? Now, unang-una, yun na nga yung efficiency ng work. Mas mabilis. What else? Anytime, pwede gusto mong makita, nakasulat na nakaprint na lang. So, mas mabilis yung trabaho at saka mas nakakasigurado ka ng efficient. Lesser ang error. May error lang siguro kung halimbawa, katulad kung hindi well-versed talaga inaamin ko naman yun eh kasi I can do a lot of things instead of focusing on my laptop para gawin yung trabaho o para pag-aralan yung laptop. But I really appreciate the innovations brought about by the modern technologies. Maswerte nga naman ang kabataan ngayon. Inaamin ko yun na mas marami kayong nalalaman sa kasi kailangan nyo yan and soon you'll be using those technology at work. Ako, ang katuwiran ko, enjoy lang yung teaching. Kung ano lang yung kailangan kong gamitin, yun lang ang pinag-aaralan. So, 3 challenges or difficulties you face with technology in your job. Yung pag-i-include ng gawin. Madali eh. Explain yun madali, kaya lang parang siguro, yun na nga andun yung attitude kung yung pag-aaralan. Yung challenge at saka yung difficulty ko, hindi, yun lamang. Pero nakaka-adapt naman ako sa ganyan. Hindi ko nga yung ibang teachers na ka-age who would like to go back to teaching. Sabi ko, hindi naman nila paper ngayon, nakakagamitin na natin. Lahat na gagawin natin, we have the PowerPoint, we have Google Class, we have everything. Google Class, hindi ko nagagamit. More ano na po talaga face-to-face. Mas gusto ko face-to-face. Mas maganda nga po yun. For me, mas maganda po siya. Gusto ko face-to-face. Kaya pag Pag magpapasa. pinapagyan mo ng pasok, malulunod ako. Ngayon, tuwan-tuwa ako. So, how do you see technology make education on the in the future? Siguro mas marami pang i-offer na innovations. Continuous eh, talagang innovation. Kaya lalong naiiwan kaming mga senior. Hindi naman lahat, kasi meron naman talagang Nakakasabay po. minsan sinasabi ko, nakakagulat, nakaka-surprise. Even po na po na. Kasi ngayon, yung mga bata, malilimutan ko. Gagaling nila sa kanila ako nagpapalagay. So, more innovations in the future. Grabe yan. Then, number 5, what advice can you give your students? Lagi akong nag-advise sa kanila na take advantage of the innovations that we have. Kasi, of course, you'll be using that in your career, in your work. Pagka naniniwala naman ako na walang hindi marunong. Oo, lalo talagang kapatid. Dito ang mindset po talaga. May matutunan. Ako po po ito. Oo, napaka-competitive ng industry. You have to learn the technology, otherwise hindi ka mag-grow. And I thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po.